Assalamualaikum, buenos dias, Hap Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Christine Lim ang maghahatid sa inyo ng Hap Isabelang Balita para sa araw na ito. LGU ng lungsod ng Isabela sumailalim sa ikalawang pagsusuri para sa SGLG. Happy sa Vida Usaha Center, handa nang tumanggap ng mga kliyente. Mahigit na 200 individual na biyayaan ng tulong pinansyal mula sa programang Tupad. Open Government Week 2024 Forum, nilahukan ni Mayor Turabin Hataman bilang resource speaker. Mayor Dada, ipinahayag ang buong suporta sa mga mag-aaral na nagwagi sa ARFOT, RSPC at NSQ. Seremonya ng pagtatapos ng iilang paaralan sa Isabela City, aktibong dinaluhan ng punong lungsod. Project na tinatawag na R9 Gardenator, ipinakilala na. LGU ng lungsod ng Isabela, tumailalim sa ikalawang pagsusuri para sa SGLG. Ang mga detalye ni James Wally. Sa pangunguna ni Mayor City Jalia Turabin Hataman, isinomite ng pamahalaang lokal ng lungsod ng Isabela ang kanilang mga inihandang dokumento para sa Seal of Good Local Governance ng DILG Regional Assessment Team nitong ika-4 ng Hunyo. Maaalalang matapos ang ilang pagtatangka, natanggap sa wakas ng Isabela City at naging tanging SGLG awardee noong 2023 sa buong Zamboanga Peninsula. Ang pagsusuri ngayong taon ay nagsimula sa isang pagsusuri ng aktibidad na iniharap ni DILG 9 Local Government Monitoring and Evaluation Division Chief Dave Barot. Kasunod ang pagsusuri ng mga dokumento at panayam per area kasama ang mga DILG Regional Assessors tulad ni na LGOO Ronnie Jade Biosada, LGOO Yvonne Abodano, Emma Albarico na kumakatawan sa mga organisasyon ng sibil na lipunan at Senior LGOO May Antuden. Ang proseso ng pagsusuri ay kinabibilangan ng pagsusuri ng mga dokumento, panayam at komprehensibong on-site validations ng SeaDream Opsen, Youth Development Center, Baluno Lantung Solid Waste Facility, Baluno Super Evacuation Center at Senior Citizens Lounge sa Barangay Tabuk. Sa pagtatapos ng pagsusuri, binati ni DILG 9 Local Government Monitoring and Evaluation Division Chief Dave Barot ang LGU Isabela City para sa kanilang paghahanda at pagganap. Sa kanyang mensahe sa pagtatapos, ipinahayag ni Mayor City Jalia Turabin Hataman ang pasasalamat at pagmamalaki sa mga tagumpay ng Isabela City. Binigyan din niya na ang SGLG ay parang isang pamumuhay kung saan ito'y pinaghihirapan. Ipinapakita umano na bilang mga lingkod bayan ay naglalayon sila ng higit pa sa kailangan at dapat para sa mga Isabelenyos. Ang Seal of Good Local Governance o SGLG ay isang programa na nagbibigay ng parangal, insentibo at pagkilala sa lahat ng mga lokal na unit ng pamahalaan. Sa pagtanggap ng gayong pagkilala, hinahamon ang mga LGU na tanggapin ang mga mas malalaking hamon, itaguyod ang pagpapakita ng resulta ng kanilang pagganap at kilalanin ang mga lokal na unit ng pamahalaan para sa kanilang mga pagsisikap sa pagtataguyod ng pangkalahatang kagalingan ng kanilang nasasakupan at pagsasakatuparan ng mga umiiral na batas. Shane Suwaling, Balitang Happy, Isabela. Happy sa Vida Usaha Center, handa nang tumanggap ng mga kliyente. Yan ang Happy Isabelang Balita, hatid ni Christine Manuel. Ang pamahalang lungsod ng Isabela de Basilan sa ilalim ng masigasig na pamumuno ni Mayor City Jalia Turabin Hataman ay naglunsad ng Happy sa Vida Usaha Center sa Isabela City Hall Lobby nitong ika-5 ng Hunyo. Ang proyektong ito ay pinangungunahan ng Public Employment Service Office o PESO sa pamumuno ni PESO Manager Aradel Ria Beleng sa pakikipagtulungan ng USAID Philippines at ng The Asia Foundation. Nagsimula ang paglulunsad sa isang simpleng seremonya sa Isabela City Travelers Lounge, James Walter Strong Boulevard, Port Area. Sinundan ito ng isang programa sa City Hall kung saan mainit na tinanggap ni Dole ICFO Marlene Anoos ang mga dumalo at ipinahayag ang buong suporta ng kanyang ahensya. Ang kaganapan ay nagkaroon ng simulation ng Happy sa Vida Usaha Center Pathways Program at pagtatapos ng mga Happy sa Vida Program trainers.
Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Mayor Turabin Hataman ang pangangailangan ng isang sumusuportang institusyon para sa mga naghahanap ng trabaho sa Isabela. Tinukoy niya ang kahalagahan ng karagdagang kasanayan sa kompetitibong job market at pinuri ang peso sa kanilang pagsusumikap. Binanggit din niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang organisasyon na tutulong sa mga individual na makahanap ng trabaho o mag-umpisa ng negosyo ng may kumpiyansa. Ang kaganapan ay dinaluhan ni Basilan District 1 Board Member Ahmed Ibn Jalib Hataman, City Councilor Abner Rodriguez, DICT Provincial ITO Michael Jolo at mga kinatawan mula sa OWA. Nandun din sina City Administrator Pedrito Isma, Ledaipo Chief Jaime Juanito Rivera at mga kawani ng Peso at Ledaipo. Sa pamamagitan ng Happy sa Vida USA Center, muling pinatunayan ng pamahalaang lungsod ng Isabela de Basilan ang kanilang dedikasyon sa pagpapaunlad ng ekonomiya at kasanayan ng kanilang mga mamamayan. Christine Manuel, Balitang Happy Isabela. Mahigit na 200 individual na biyayaan ng tulong pinansyal mula sa programang TUPAD. Nasa kabuuang 225 na individual ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa isinagawang tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged o displaced workers payout ng pamahalaang lungsod ng Isabela sa Pasangan Commercial Complex nitong ika-27 ng Mayo. Ang inisyatibo na ito na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga manggagawang apektado ng iba't ibang hamong sosyo-ekonomiko na nakatanggap ng may kabuuang 936,000 pesos. Ang programang ito ay naging posible sa pamamagitan ng pagsisikap ni kinatawan ng tanging distrito ng Basilan at katuwang na pinuno ng Minoria Mujib Hataman at pinondohan ng tanggapan ni Senator Grace Poe na nagpapakita ng sama-samang pagsisikap na suportahan ang lokal na manggagawa. Kinatawanan naman ni Bokal ng unang distrito ng Basilan, Ahmed Ibn Jalib Hataman, si punong lungsod Turabin Hataman. Ang kaganapan ay dinaluhan din ni Dolen 9 ICFO CLEO Marlene Anoos at ng kanyang mga tauhan, gayon din ni Konsehal Bimbo Eping na naroroon upang pangasiwaan ang pamamahagi at iabot ang kanilang suporta sa mga benepisyaryo. Open Government Week 2024 Forum, nilahukan ni Mayor Turabin Hataman bilang resource speaker. Ang mga detalye alamin natin mula kay Rayhana Albadi. Sa pagdiriwang ng taunang Open Gov Week na may temang Open Gov Week 2024, Meet the Moment, Rise Ambition, Rise to the Challenge. Lumahok si Mayor City Jalia Turabin Hataman bilang isang resource speaker noong ika-29 ng Mayo sa isang panel session tungkol sa local transparency toward good local governance. Ang sesyon na ito ay inorganisa ng Freedom of Information Program Management Office sa ilalim ng Presidential Communications Operations Office ng Pilipinas at bahagi ng mas malawak na selebrasyon ng Open Gov Week 2024 na inorganisa ng Department of Budget and Management, Philippine Open Government Partnership. Sa breakout session na ito na pinamagatang Rise, Reinvigorate, Reignite, trailblazing access to the information towards open and inclusive local governance in the Philippines. Ibinahagi ni Mayor Turabin Hataman ang kanyang mga karanasan sa pagsusulong ng access sa impormasyon at pagpapabuti ng lokal na pamamahala sa pamamagitan ng pagpapatupad ng FOI program sa Isabela City. Kanyang binigyan diin ang mga tagumpay, hamon, pinakamahusay na mga gawi, kalakasan at mga oportunidad na lokal na advokasya ng FOI sa kanilang lungsod, na ipinakita ang mga makabago at natatanging estahiya ng kanilang ipinapatupad. Bukod kay Mayor Turabin Hataman, tampok din sa sesyon ang mga presentasyon mula sa iba pang kilalang personalidad tulad ni Rosalinda Paredes, City Governance Coordinator USAID Cities, for Enhanced Governance and Engagement, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Pasig City Mayor Victor Maria Regis Soto, Councilor Attorney Jerome Dakbay ng Municipality of Tumban, Gita Kiswani Project Lead ng Makati Business Club at Aljan Patrick Akupan, Governor ng FOI Youth Initiative. Rayhana Albani para sa Balitang Happy Isabela. Mayor Dada, ipinahayag
ipinahayag ang buong suporta sa mga mag-aaral na nagwagi sa RHOT, RSP at NSG. Nitong ika-22 ng Mayo ay malugod na tinanggap ni Mayor City Jallia Turbin Hataman ang mga nagwagi mula sa 20th National Science Quest Regional Festival of Talents at 2024 Regional School Press Conference. Ipinahayag ni Mayor Turbin Hataman ang kanyang malaking pagmamalaki sa mga nakamit ng mga mag-aaral at binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng mga kasanayan at talento sa loob ng komunidad. Binati niya ang lahat ng mga kalahok sa kanilang pagsisikap at dedikasyon, kinikilala ang positibong epekto ng kanilang mga tagumpay para sa lungsod ng Isabela. Narito ang mga nagwagi sa mga nasabing kompetisyon. Iba pang mga balita, seremonya ng pagtatapos ng iilang paaralan sa Isabela City, aktibong dinaluhan ni Punong Lungsod. Ang pagiging aktibo ni Mayor City Jallia Turbin Hataman sa pagdalo sa mga seremonya ng pagtatapos sa iba't ibang antas ng edukasyon sa Isabela City ay nagpapakita ng kanyang malasakit at suporta sa mga mag-aaral ng lungsod. Ka-completion rights ng Alternative Learning System nitong ika-31 ng Mayo, hinuri niya ang 456 na AL student at ipinahayag ang kahalagahan ng kanilang mga kwento sa paglago ng komunidad ng Isabela City. Sa 64th moving up at closing exercises ng Begang Central Elementary School, kanyang pinasalamatan ang mga batang nagtapos sa grade 6 at hinihimok sila na magpatuloy sa kanilang edukasyon or high school. Sa pagbisita niya sa Basilan National High School para sa 6th High School graduation exercises, binigyang diin niya ang kahalagahan ng edukasyon bilang pundasyon ng tagumpay. Hinimok niya ang mga bagong graduate na gamitin ang kanilang kaalaman at kasanayan upang makatulong sa pag-unlad ng Isabela City. Sa kabuuan, ang pagiging aktibo ni Mayor Turbin Hataman sa mga seremonya ng pagtatapos ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagpapaunlad ng edukasyon at pagmamalasakit sa mga mamamayan ng Isabela City. Una-una ko, I'd like to address the parents and the teachers. Congratulations, alam kong kasing bigat din, no? Nung pinagdaanan ng mga estudyante natin, ang pinagdadaanan natin bilang mga parents at bilang mga teachers. And this is something that I have always stated, no? Recently, yung realization po namin, ako parent po ako ng 5 mga anak. Who do you want to be? So, ano ang pagkakaiba? Yung what, anong karera? Pwede kang maging nurse, maging engineer, maging agriculturist, diba? Maging sundalo. That's the what. But more important than that is, who are you as a person? Who are you as an individual? So sana, wag lang natin isipin, gusto kong maging nurse. Sana isipin din natin, gusto ko, gusto ko maging isang mabuting kaibigan ako. So let's try to look at each other not as just professionals or titles and ranks, but who are we to other people, who are we to our community, who are we as individuals and as people. Let's look at the characters. Food Loop Project na tinatawag na R9 Gardenator ipinakilala na. Sa pangunguna ni Regional Nutrition Program Coordinator Nympha Ekong, isinagawa ng National Nutrition Council ang pagpapakilala at demonstrasyon ng R9 Gardenator nitong ika-21 ng Mayo. Ang proyektong ito ay alinsunod sa Scaling Up Nutrition Framework kung saan minungkahi ng Regional CSO Network sa Zamboanga Peninsula na maging pilot project ang Gardenator sa Isabela City bilang isang grassroots at community-driven na inisyatiba. Nagbigay ng maikling presentasyon si NNC9 Nutrition Officer Elton Pellegrino tungkol sa konsepto ng proyekto na sinundan ng presentasyon ukol sa Food Loop Project ni Monching Pinay, ang co-founder at president ng Kids Who Farm.
Ipinakilala ang R9 Gardenator bilang flagship project ng R9 Sun CSO Network sa Zamboanga Peninsula. Samantala, nagpahayag ng interes si Mayor City Jalia Turbin Hataman na isulong ang Food Loop Project kasama ni Hinay ng NNC9 at ng LGU Isabela City. Pinangunahan nila ang aktwal na demonstrasyon kung paano iset up ang R9 Gardenator, isang vertical barrel microfarming tool. Tinagurian din ng NNC9 ang proyektong ito bilang R9 Gardenator, a drum that beats the sound of hope against malnutrition. Dumalo rin sa pagtitipon ang KWF founder na si Raina Hinay at mga miyembrong sina Jeffrey Sereño at Joella Anne-Marie Ponteras. Nariyan din sina CPNDO Jesselyn Puno, CNTO Nurjaima Abdurrahman, Barangay Lukbuton Chair Joshua Kitani at mga kinatawan mula sa mga barangay Panigayan, Lukbuton, Tampalan, Marang-Marang, Santa Barbara, Carbon at Diqui. Ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng sama-samang pagsisikap ng iba't ibang sektor upang labanan ang malnutrisyon at hikayatin ang mas sustainable na pamamaraan sa produksyon ng pagkain sa Isabela City. At yan ang nakalap na Happy Isabelang Balita, hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabelang Balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Christine Lim at itong Balitang Kahanga-Hanga, Balitang Tatak Happy Isabela, Balitang Happy Isabela.